So, ang susunod po nating topic ay, yan, next topic na po tayo. Yan. Okay, eto, pinaiimbestigahan sa Kamara, no? Okay, sino kaya itong pinaiimbestigahan sa Kamara? Itinulak sa Kamara sa pamamagitan ng House Resolution number 962 ang investigasyon sa pagkasawi ng 19 na individual mula sa umano'y military encounter sa Tabuso, Negros Occidental. Ito yung binalita din natin kahapon, no? So, inihain ni Nakabataan Representative Reneco, ito kasi mga to, no? Si Reneco, si mga ACT teachers, Tino, Gabriela, Sara Ilago. Alam mo kasi itong mga kaibigan, no? Sabi ko nga kahapon, etong mga to, binanggit na yan ni Joma Sison. Ang sabi po ni Joma Sison sa kanyang speech noong 1987, no, kung hindi ko nagkakamali, 1987 ito or 1989, sabi po niya doon sa kanyang speech, dali, 1986 yata yun, no? So whatever, basta yung lumang video po ni Joma Sison, no, na black and white, ang sabi po niya doon, yung meron daw legal front itong CPP. At yung legal front na yan, yun yung tinatawag na National Democratic Front. Andiyan ngayon yung mga teachers, Gabriela, Kabataan Party List, meron pa silang Makabayan, no? Marami yan no? So binanggit po. So malinaw na malinaw po doon, no, sa video po ni Joma Sison, Gabriela, Kabataan, no? ACT teachers. Yun, binanggit po yan, malinaw na malinaw. So itong mga to, mga kaibigan, yan yung ginagawa nila Pagkatapos silang i-recruit, dalhin sa bundok yung mga kabataan na to, tapos kapag namatay, galit na galit sila ngayon, no? Galit na galit ngayon sila sa militar, o iba dyan, didemanda, ganyan-ganyan, o magsusumbong sa human rights. Pero, vice versa kasi yan guys Kapag nagkaroon ng enkwentro, syempre, may baril yung itong mga kabataan na to, anong gagawin ng kasundaluhan? Hindi bibitbit ng baril? Anong gagawin ng kasundaluhan kung sila ay tinututukan ng baril? Natural lang na lalaban. Kasi nandun kayo sa, kumbaga, nandun kayo sa combat, di ba? So, kapag lumaban ang sundalo, may mga baril itong mga kabataan na to, at aalmahan ng mga sundalo, natural ang mga sundalo, lalaban ang putukan. At natural, mas mananalo ang sundalo kasi ang mga sundalo mas bihasa. Di ba? Kaya ang nangyari, 19, nasawi. Nasawi yung 19. So, itong mga kaibigan, may iba nag-identify na yung iba dyan sa kanila ay mga estudyante, no, ng UP. Yan mga kaibigan yung nakakalungkot. Kasi re-recruit kayo, dadalhin nyo sa bundok, immersion, no? Tapos ipapalaban nyo sa mga militar. Nagkaputukan, enkwentro, tsugi sila. Pagkatapos, ngayon, magre-reklamo kayo sa chair, pupunta kayo sa chair, magdidemanda o whatsoever, papaimbestiga. Sinong may kasalanan? Sino ba ang nag-recruit? Sino ba ang nagdala sa mga kabataan na yan sa bundok? Kaya palagi ko sinasabi, mga kababayan, sa darating po ng eleksyon, wag na po tayong boboto ng mga party list na to. Kasi alam na po natin yun Sinabi na po yan mismo ng founder ng CPP-NPA. Founder po mismo ng CPP, Joma Sison. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang ipaalala everyday? Kailangan everyday i-post natin yung sinasabi ni Joma Sison para lang talagang mag-sink in sa utak ng mga botanteng Pilipino na hindi pa rin natututo. Huwag po tayong boboto sa kabataan, party list, ACT teachers, Gabriela, Makabayan Black. Huwag po tayong boboto sa mga yan.
Yun po, 'no? So, ano pong masasabi niyo sa atin pong topic? Paki-comment lang po ang inyong komentaryo dito sa comment section. Basa po muna tayo ng, ah, Eric de la Cruz, "All is fair in love and war." Sabi okey. Korek po kayo diyan 'no? Pag pagdating po kasi sa labanan, pagdating sa giyera, wala pong estudyante. Kahit estudyante ka, kung may hawak kang baril, kahit kabataan ka pa, kung may hawak kang baril at itututok mo 'yan sa sundalo, natural ang sundalo ililigtas niya ang sarili niya at puputok 'yan. At siyempre mas bihasa ang sundalo, so natural tsugi ka. Kaya yung mga kabataan wala ho kayong panama sa sundalo. Huwag na ho kayong mamundok kasi sabi ko nga po palagi hindi niyo mababago ang Pilipinas sa pamagitan ng armed struggle. Kung gusto niyo talagang baguhin ang Pilipinas, mag-aral kayong mabuti, maging mabuting tao, maging pagka-ano kayo, ano ba yun, magpakilala kayo sa masa, maging popular kayo, tumakbo kayo sa eleksyon, kongresista, senador, vice president, any position. Tapos kapag nasa tugatog na kayo ng tagumpay, kayo ay isang senador o vice president or pangulo, baguhin niyo ang sistema ng ating bansa. Doon lang kayo magkakaroon ng chance para baguhin ang sistema ng ating bansa. Pero pagdating sa armed struggle, kahit anong gawin niyo, my goodness, over 50 years na po ang mga mga CPP and PA na yan. Over 50 years na po sila. Nabago ba nila ang Pilipinas? Hindi. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Kawawa lang sila, 'di ba? Kawawa ang mga kabataan kasi mga kabataan, sila po ang pinapain. Damian, ano, Damian Alabanan, 1676, sobra ang pagkiling sa mga Duterte kahit ano ang gawing kasamaan nilang mangyari, tao na lang, bakit makiling sa masama ang mga nasa husgado, kawawang mga Pilipino. Oo nga po, no? Romy Fernando, 1236. Yan. Shout out po sa inyo, no? So, kapag pumasok na kasi sa politika, naging magnanakaw na mga politiko. John D. Vlog. Yan nga po guys, no, nakukurap, no? Nakukurap po ang isang politiko. Unang-una, maganda yung intention. Sabihin, ay gusto kong tumulong, gusto kong maglingkod sa bayan. Pero pag nandiyan na, no? Nandiyan na. Ah, marami po nakukurap na, no? Na ang utak po nila ay parang, uy, gusto nang magnakaw, no? Mga kaibigan, marami pong ganyan. Kaya nga totoo yung sinasabi ni F. Elisa Marcos eh. Makikilala mo ang tao. Pag binigyan mo ng tao power, binigyan mo ng pera, makikilala mo, lalabas ang tunay na ugali. Tama yung sinabi ni F. Elisa, no? Doon mo makikilala ang tunay na pagkatao ng isang tao. Pag binigyan mo ng power, binigyan mo ng pera, doon lalabas yung tunay niyang ugali. Diba? Yun lang po yun. Hindi po katulad sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. May pera na yan. Matagal nang may pera. May power. Pero hindi nagbabago. Kasi ganun talaga siya. At yun talaga ang kanyang orientation. Yun talaga ang nakalakyan ng ating Pangulong BBM. No? Ang maging mabuting tao, maging mabuting public servant. No? Kasi bata pa lang siya eh. Sabi niya, when I grow up, I want to be a politician. Diba? Sabi niya, gusto daw niya paglaki niya maging politician. I'll give them plenty of bigas and ulam. Oh. To the children, I'll give them toys. So, diba? Sabi niya. So, natupad po ang gusto ni PBBM na paglaki niya maging politician at magbibigay siya ng ulam, plenty of bigas. O di ba ginagawa ngayon yan ni PBBM? Yung kanyang pangarap nung siya bata pa siya ay nagkaroon po ng katuparan at kanya nang naggagawa ngayon. Di ba galing?
At susunod po nating topic ay, okay, eto, yan. 3 vlogger na nagpakalat ng fake news sa kalusugan ni Marcos, sinusumpina. Yan. So yan guys, no? Yung 3 vlogger na yan, mga 3 vlogger na yan na no, tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Handa-handa na kayo dahil sinumpina na po sila, no? So sa mga susunod pa na magpapakalat ng mga fake news ng mga DDS, no? So handa-handa na po kayo dahil ang NBI po ay hindi na po kayo palalampasin. Sobra-sobra, no? Binibigyan na kayo ng ang grabing demokrasya. Unahin na si Bugris, yan, no? Nga, no? Si Bugris na yan, dapat ipa-deport dito yan, no? Ipa-deport dito para talagang mapakulong yan dito, no? Si Bugris na yan na napakayabang. Grabe kung manira sa ating Pangulo na kita mo yung kanyang bibig ay kumakapal na sa sobrang paninira kung ano-anong mga kasiraan sa ating Pangulo. Yung si Bugris na yan, no? Kaya sa mga DDS, no, na nagkakalat ng mga fake news patungkol sa ating Pangulo, sige, tuloy nyo lang yan. Pero kapag kayo ay sinumpinahan, kayo ay napakulong, no? O iyak-iyak kayo sasabihin, biktima ako. Ay, ganito, ganito. Pinakulong ako ni Marcos. Katulad na lang ni Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga, ha? Siniraan si Enrique Rason, 'di ba? Siniraan niya yung billionaire, si Enrique Rason. Pagkatapos nung siya ay kinasuhan, tapos 'di ba may mugshot siya, kinasuhan. Ano sabi niya? Pinakulong daw siya ni Marcos. Hello, hindi si Marcos ang nagpakulong sa iyo, kundi si Enrique Rason. Mabuti na lang nakapagpiyansa. May piyansa kasi guys, available ang kanyang kaso, no? Cyber libel. Paano na lang kung walang piyansa? Hindi talagang kulong siya, di ba? John D. Vlogs 123. Pati si Maharlika, grabe mag-fake news kay Madam FL Marcos. Lisa Marcos. Itong si Maharlika. Ang problema kasi kay si Maharlika ay American citizen, no? Pagkakaalam ko po, si Maharlika po ay hindi na po siya Filipino citizen. Hindi po siya dual. Siya po ay American citizen. So, ibig sabihin, walang jurisdiction, no, yung Pilipinas sa kanya. At hindi rin siya pwedeng ipa-deport kasi siya nga ay US citizen na. Yun ang pagkakaalam ko, US citizen po siya. So, nangyari no, nung naalala niyo yung siniraan niya si Abel at saka si Congressman Sandro Marcos, no? So, si Abel, siniraan niya ng todo-todo. Di ba dinimanda siya ni Abel? Nagpunta pa nga kami doon, hindi na-invite kami, no, doon sa press con ni Abel. No? Tapos, si Abel po mga guys, kailangan niya pumunta sa ibang bansa, sa Amerika, para doon po i-file yung demanda. So, every time na may hearing, si Abel po pumupunta doon. So, ibig po sabihin, napakalaking hassle. Hassle po kasi American citizen siya, hindi siya pwedeng ipa-deport. Siyempre, walang jurisdiction ng Pilipinas. So, kung kailangan mo siyang kasuhan, pupunta ka doon. At every time na may hearing, pupunta ka doon. So, masyado pong hassle. Kaya sa pagkakaalam ko, guys, no, sa kaso na yon ay parang inurong na lang ni Abel, parang hinayaan na lang niya, patawad na lang, pinatawad na lang si Maharlika. Kumbaga, okay na, sige. Kasi wala malaking malaking perwisyo, no? Malaking perwisyo po kay Abel kapag itinuloy niya yung kaso, no? Kaya kita natin na parang nawala yung kaso kasi nga parang pinatawad na lang niya. Pinagpasa Diyos na lang niya itong si Maharlika. So mabuti naman na tumigil na rin si Maharlika at hindi na rin na nagpa-fake news no kay Abel. Sabi po ni kumusta si Idol Niolo? Didn't watch her ako since more than 1 year na.
So, okay naman po si Nyolo at sa ano po guys, sa 29, kailan ba? Sa 29 at 30, magkikita din po kami ni Nyolo, no? Meron po kaming, ano tawag doon? Outing. May outing po kami. So, magkikita-kita po kami. Makikita ko po si Nyolo sa 29 to 30. Yun, may outing po kami. So, Nyolo, kamusta ka daw? No? Sabi ng iyong subscriber. Yan, so guys, no? Ano po masasabi sa topic natin ito ngayon, no? Na tatlong vlogger na nagpakalat ng fake news sa kalusugan ni PBBM. Sila po ay sinugpina. Ano po masasabi nyo? Paki-comment po ang inyong sagot sa comment section. Anong sabi ni Tomas De Castro, 4058? Agree. Ang mga tao naninira, bad karma ang balik. Money changes people, but loving money have a bad return. Tama po kayo, no? Correct. At saka si Reno Nicose 6601. Hello po, ma'am, teacher at English. Maraming pong salamat. Yan. Maraming pong salamat sa panonood dito sa ating live. Low seas, Ryan Nicose, no? Hello daw sa iyo, sabi ni BMP Romy. Okay guys, ano pong masasabi niyo dyan, no? Comment na lang ng inyong sagot. At ang susunod po nating topic, no? Just in, nagsampa ng libel at cyber libel complaint si Manila 3rd District Congressman Joel Chua versus Attorney Levy Balicod at 18 na nagpakilalang Marines na naghatid umano ng malimaletang naglalaman ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno sa Manila City Prosecutor's Office ngayong Lunes, April 27, 2026. So guys, no, itong mga 18 Marites na to sa kasina Balicod, talagang sinisira nila yung reputation ng Committee on Justice, no? Sinisira talaga nila yung reputation. Para nga naman, kapag nasira nila yung reputation, masasabi na, hindi tama yung ginagawa, no, ng Committee on Justice. So eto, siya po ay sinampahan ngayon, itong si Attorney Levy Balicod at itong 18 Marites, sinampahan po sila ni Attorney Joel Chua, no, ng kasong cyber libel. No? So, makikita po natin mga kaibigan kung paano po nila yan sasagutin yan. Guys, no, dahil kung wala namang katotohanan, dapat talaga na masampahan ang kaso para madala yung mga yan. No? So, ano masasabi nyo dyan po sa ating topic? Paki-comment po ang inyong sagot. Comment down your answer, guys, no? So, ulitin ko, mga kaibigan, no? Sinampahan na po ng libel at cyber libel complaints sa nagsampa ng libel at cyber libel complaint. Sorry, guys. Napapabisaya. Napapabisaya ako ng aking accent, no? Nagsampa ng libel at cyber libel complaints si Manila 3rd District Congressman Joel Chua, no, versus Attorney Levy Balicod at 18 na nagpakilalang mga Marines. Pero mga Marites pala. So ano masasabi nyo guys? Dito po, dahil po yan sa kanilang sinabi na nag-deliver daw sa mga opisyalis daw ng Manila City. Etong mga 18 Marines, no? So ano pong masasabi nyo dyan? Puro na lang kasinungalingan, di ba? So, next topic mga kaibigan. BMB Honesto, good morning, Admin Rich. Good morning din po sa inyo. Yan, salamat po sa pag-drop by, no? So, ito po mga kaibigan, ang susunod po nating topic. Yan, last na pala ito na topic natin. Ito po, pagpupulong ni na SOJ Vida at Minister TEJC, nakipagpulong si Justice Secretary Frederick
bida kay Czech Republic Minister of Justice Jeronim Chej noong April 27 upang makipagdialogo sa pagbabalik kay Zaldico sa Pilipinas. Gayunpaman, inanunsyo ni Secretary Bida na wala na sa kustodiya ng mga otoridad doon ang dating kongresista. Naku, wala na doon. So, naku, ano yan? Welcome, Minister Tej, welcome the opportunity to meet with the Philippine side and discuss the current situation and the possibilities of possible further development of cooperation sa ng Czech Republic Ministry of Justice sa isang pahayag online. So mga kaibigan, wala namang sinabi no kung nasa Czech Republic pa itong si Zaldico. Maaring nasa Czech Republic pa siya pero wala lang siya sa custody ng authority, no? Kung nasa Czech Republic pa siya, pwede pa siyang mahuli, pwede pa siyang malocate, no? Kung nandoon siya sa loob ng ng bansa, no, ng Czech Republic. Pero kung wala na siya doon, no? So guys, ano po masasabi niyo diyan? Wala na po pala si Zaldico doon, no? Sa custody. Pero hindi po sinabi na wala siya sa Czech Republic. Ang sinabi lang ay wala na siya sa custody ng mga authority. Kakulango.